Kumusta everyone and hello Virgo. Ito ang inyong May 2025 reading. Uunahin natin ang inyong general forecast. Susundan ito ng mga advice card. Titignan natin kung ano ba ang mga mensahe ng universe para sa inyo and ano yung advice na gusto niyang ibigay sa inyo. Kung bago kayo sa channel nito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. Bubunot muna tayo ng cards. And then, sisimulan na natin ang reading ninyo. Okay. Okay, Virgo. You have the Nine of Wands and you have the Emperor. The Nine of Wands, may mga pinagdadaanan kang tinetest ang inyong kakayahan. Kung hanggang saan ka, kung gaano ka katapang, gaano mo ba kagusto yung pangarap mo, gaano mo ba kagusto itong gusto mong mangyari sa buhay mo. Baka meron kang nililigawan, tapos alam mo yun, nahihirapan kang suyuin yung taong ito. So may something na sinusubok ang iyong sarili, ang kakayahan mo, yung kagustuhan mo, talagang tinetest siya. And malamang sa malamang ang nakikita, ang energy kasi dito is Emperor eh. So ito yung taong or energy na napakatigas, para siyang napakalaking challenge sa buhay mo, na siya yung napaka-strong, hindi siya magpapatalo, ang difficult nung kalaban mo. Hindi ito necessarily tao, no, pero it's a situation na parang kahit anong gawin mo parang imposible. Yun yung dating nito. So Virgo, nakikita ko sa inyo na napaka daunting, napaka challenging. Sabihin na lang natin napaka-challenging ng situation ninyo. You have the Five of Wands here. So, malamang sa malamang meron kang struggle or competition with yourself. And competition, it can also be a competition with other people. Pwedeng yung iba sa inyo merong kaaway, merong kasagutan, or there's an ongoing disagreement. So, hindi siya napakadali kasi nakikita ko na nga dun sa first two cards mo na meron kang malaking hinaharap, no? So you have this something in you kasi ang dating nito sa akin, parang ang first mo is ang first challenges mo talaga is yung mga tao eh. So let's see. You have the Temperance in the past. In the past, medyo may maling timpla. May maling timpla pagdating sa judgment mo on how you see things. So, posible, Virgo, na may naisip ka o may nasabi kang mali, or may maling liko na nangyari, no, in the past. Tingnan natin. You also have the Eight of Pentacles in reverse. Nakikita ko na parang yung focus mo nawawala. Hindi mo nagagamit kung ano yung natutunan mo, hindi mo nagagamit yung ano yung nangyayari. Siguro super sabihin na lang natin na napaka-challenging, or sa mga nangyayari sa iyo, nawawala yung focus mo doon sa kailangan gawin, na ang nangyayari ngayon, medyo nagpapanik ka, medyo nawawala ka sa field mo, nawawala ka sa expertise mo. Yan yung mga nakikita ko sa inyo. Next, you have the Six of Pentacles, Virgo. Nakikita ko na hindi ko alam kung paano mo ipagkakasya to, no? Pero meron kang possibility na makatulong sa ibang tao. Parang kakaiba yung nito. Iba yung situation na to dun sa ibang situation. Pero nakikita ko na merong ganon. So there is a side of you na parang gusto mong mabuhay sa kakaibang scenario bukod doon sa mga nangyayari sa'yo. And one way for you to do that na ginagawa mo is to distract yourself. Na hindi ko na gagawin to, ayoko mo na siyang tignan,
Kumbaga kung sa trabaho ay kunwari ang challenge mo ay nasa work, no? Pwedeng pag lumaalis ka ng work, iniiba mo talaga ng todo yung pagkatao mo lalo na para lang ma-feel mong kakaiba yung situation, Virgo. So medyo ano siya, medyo it's part of your coping mechanism. Hindi naman to dahil mali or what, pero talagang gusto mo lang talagang mag-exit doon sa mga situation na challenging. So Virgo, you have the King of Pentacles and the Eight of Swords. Nakikita ko yung ibang tao dito, yung mga tao around you, napaka-comfortable nila, maganda yung kanilang, kumbaga mas maganda yung situation nila compared to you. Pwedeng yung ibang tao ay meron ding alas over you, pwedeng boss mo to, pwedeng other people, but ang general feeling nito is may mas nakakaangat compare sa'yo. But ikaw, dito ka, Virgo, na wala kang magawa. Wala kang magawa kasi somehow yung iba sa inyo ay walang talagang magagawa dahil andun ka sa power nitong ibang tao, or yung iba naman pinili na mapunta doon sa situation na lang. Kumbaga, hindi naman sa ginusto, no? Pero alam mo yung napili mo na, sige, ito na lang ang gagawin ko. Or dito na lang yung situation, di ba? But that doesn't mean na ito yung ginusto mo. So, yung iba sa inyo talaga walang magawa na kahit na minsan naiisip mo na gusto mong kumilos, pero yung iba hindi, pinili na lang na or andun napunta sa situation na walang gagawin or walang magagawa. So may ganong dynamics between you sa iyong sarili at sa mga tao around you, Virgo. Anong advice sa inyo, Virgo? Ang advice sa inyo is itong card na to. Kailangan mong baguhin yung sarili mo. You need a drastic change from yourself. Maaari na may mga paniniwala ka na paulit-ulit mong ginagawa kahit na sinasabi na sa'yo ng mga tao na mali ito, mali ang ginagawa mo, subukan mo itong strategy na to, bakit hindi mo to gawin. Pagka may mga ganyang sinasabi sa inyo, Virgo, yung mga malalapit sa iyo, it's possible na it's a call for you para baguhin yung strategy mo or para baguhin yung paniniwala mo sa sarili mo. Kasi minsan ang mga tao napaka strict sa kung ano yung prinsipyo, yung pinapaniwalaan nilang prinsipyo. It doesn't matter kung tama or hindi yung naiisip nila, no? Pero yung iba talaga hindi umaalis, hindi nila iniiwan yung prinsipyong yun. Kahit pa mali na sa ibang tao. Pero para sa Virgo, you need to really change. You need to remove those yung mga hindi na nakakatulong na parte ng paniniwala mo, parte ng pagkatao mo, practices mo. Kung minsan masyado kang mainitin ng ulo, baka naman pwede mo nang palitan yon. Alam mo yon, there's something there na pwede mong baguhin. Kung kaya mo yun gawin, Virgo, then mas magiging komportable yung mga bagay-bagay around you. Ikaw din yung makakakita ng ano ba yung balanse, ano ba yung totoo, ano ba yung dapat. Or somehow makikita mo na mas nagiging maayos yung pakiramdam, mas nagiging, kahit na minsan hindi masyadong komportable yung nakikita mo sa surroundings mo, kahit hindi mo napapansin, kahit nakikita mo na hindi ganun kasanay ang sarili mo, pero yung pakiramdam na finally nakita mo na kung ano yung dapat makita or ano yung dapat na ano dito, yung mga bagong mong natututunan na hindi mo nakikita before kasi nga mas inuuna mo yung mga nakasanayan mo na.
But then if you really try to look at things in a different perspective, ayan, makikita mo na, oo nga no, pwede nga pala yung ganito. So Virgo, yun yung nakikita ko dyan. Ngayon, kuha tayo ng advice cards. Tignan natin, ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng universe. Kuha pa tayo ng isa pa. Okay. Okay. First advice card mo ay service. I feel good when I help others. Ayan. Ayan nga. So, baka kailangan mong tumulong sa ibang tao, no? Subukan mo lang 'yon. Baka talaga magbibigay sa iyo 'yun ng bagong energy. Baka magkaroon ka ng kakaibang uh, tawag dito, mindset, right? So, tingnan natin. Next advice card is patience. I accept that everything happens in divine order. So, maghintay ka lang. May mga nakapila naman para sa'yo. Huwag kang maging mainipin. So, pagpasensyahan mo lang at magbigyan mo ng oras at magbibigay din naman yung para sa'yo. And makukuha mo din naman yung para sa'yo. And marami ka pang matututunan. Okay? Next advice card is love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Kahit na minsan pakiramdam mo na pinagkakaisahan ka ng lahat ng tao, lahat na lang ay against sa'yo, hindi naman nawawala yon na may ganong mga situations, pero there is so much love around you na kailangan mong pansinin. Baka nga yung iba, baka dun pa sa nanggagaling sa mga tao na hindi mo inaasahan, sa mga tao na pakiramdam mo sila yung may atraso sa'yo. Kasi it's also possible na there is love there, pero it is communicated uniquely. Nakakaiba yung pag-deliver, kakaiba yung pakiramdam, or possibly iba yung how you see it. Next is forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Kailangan mong hanapin sa sarili mo na magpatawad, na iiwan na lang sa likod yung nangyayari o yung mga nangyari. Kasi karamihan dito, Virgo, nangyari na, naintindihan mo naman na yun, pero pinipili mong panghawakan yun. Pinipili mo na gawing paghuhugutan ng mga ng galit, paghuhugutan mo ng emosyon, which is hindi na siya magiging nakakatuwa para sa'yo. Next is watch a movie. Try mo manood ng movie, baka ito yung magbibigay sa'yo ng kakaibang energy, baka para magkaroon ka ng ibang story sa buhay mo. It's just part of your self-care, no? Next is positive affirmations. Ayan, sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay masaya, ikaw ay karapat-dapat, deserving, ikaw ay mahal mo yung sarili mo, magaling ka, blessed ka, minamahal ka ng ibang tao, mabuti kang tao, mahal mo ang sarili mo, mahal ka ng ibang tao. You need to keep reminding yourself na yun ng mga magagandang affirmations and lahat ng magagandang pwede mong sabihin sa sarili mo, kailangan mong i-keep yun. And simula doon, kung maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, then maganda din yung nilalabas mo, di ba? Next advice card is clear out the old. Ayan na nga. Clear out the old. Kung ano ba yung mga hindi na nag-work para sa'yo. Yung mga bagay na kailangan na talagang itapon mo na. I'm not talking about kasangkapan sa bahay. But it's more of kung ano yung daladalahin mo na hindi na kailangan. Yung ikaw mismo mga paniniwalang hindi maganda, kailangan mo na siyang ibaon. Kailangan mo na siyang itapon. Huwag mo na siyang dalhin sa present mo. Huwag mo na siyang dalhin sa future na pwede mo pang na napakagandang future mo. Huwag mo na siyang dadalhin. Next is seek beauty. Always see the beauty. Always look at kung ano yung positive na meron sa iba, sa mga taong nasa paligid mo.
Minsan yun yung mga taong kinaiinisan mo, kahit sila, hanapan mo sila ng kagandahan. Hanapin mo yung ano ba yung ano ba yung maganda sa kanila. Kasi pag nakikita mo yun, pag pinapractice mo yun sa sarili mo, then lagi mong nahahanap, nakikita kung ano yung mga ah, mabubuting asal, ang mabubuting katangian ng iba't ibang tao, pati sa sarili mo. Yes, the answer is yes. Ito ang next advice card mo. Sinasabi rito na may mga may mga kakaibang klase ng kabutihan. May kabutihan na galing sa Diyos, may kabutihan na galing sa tao na hindi perpekto, na hindi laging tama, hindi laging nagkakaroon ng magandang interpretation ng ibang tao. Pero kailangan mong maintindihan na yes, tama naman ang lahat. Okay? Next is romance. Baka kailangan ninyo ng romance. Baka kailangan ninyong mag-reconnect sa inyong nararamdaman para sa ibang tao, or baka naman kailangan mong maintindihan sa sarili mo na kailangan mo din ng romance. Baka kailangan mo lang talaga ng konting loving energy. Okay? Baka kailangan mo lang talaga nun. Wala namang masama kung ikaw ay naghahanap lang. Lahat naman tayo ay nagkakaroon ng need para mahalin. Dahil tayo ay loving beings. Okay? Next advice card mo is High Council. May mga gumagabay sa'yo, may mga gustong tumulong sa'yo, and these are the people or guides na nasa pwedeng spirit guides mo to, pwedeng some people na sinusubukan na bigyan ka ng mga lesson sa buhay. Alright? So, kung anong pinagdadaanan mo, ito ay binibigay sa'yo ng universe na para mag-improve ka. You have also mugwort. So, may mga pinagdadaanan ka ngayon na para bang kailangan mong pagdaanan para ikaw ay maging better person. Okay? Ito yung sinasabi rito. Next is striving. Eventually, the individual ego's drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. So, go lang ng go. Tandaan mo lang na magiging okay din naman yung mga nangyayari. It's just that it's a process. Ikaw ay dumadaan sa proseso ng universe, and just move with the flow. Next is resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. Hindi lahat ng bagay na may kinalaman sa pera ay masama. Hindi lahat ng ginagawa ng mga tao ay masama pag may kinalaman na ang kayamanan. But kailangan mong palitan yung thinking na yun kung meron kang ganong thinking, kasi yun ang pera ay pwede naman gamitin sa mabuti. Next, you have partnership. Allow helpful, supportive partnerships into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. So, Virgo, wag mo kakalimutan na pwede kang makipag-cooperate sa ibang tao. Pwede kang makipag-cooperate kasi yun naman yung best na pwedeng gawin. Okay? Next is companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationships. So, wag mong iisipin na porket mag-isa ka sa mga ibang bagay, yun na yun ng yun. But then, have that positive thinking about, or magkaroon ka ng magandang perspective na may mga bagay na pwede kang gawin on your own. Next is unlimited ideas. Your mind is one with God's infinite mind.
Therefore, you have complete access to unlimited ideas, guaranteed to bring blessings. All you need to do is take divinely guided action to allow these ideas to fruition. So may mga binibigay sa yung ideas ang universe, si God, and nasa sayo na yun kung paano mo gagawa ng paraan, kung paano ka act about that. Okay? Pero ikaw ay talagang binabantayan, no? Binibigyan ka ng guidance at dinadala ka sa mga situation at binibigyan ka ng ideas para makatulong sa iyo. Yan ang advice, yan ang reading mo, Virgo, and I hope to see you in the next reading.